Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pangatlong araw na po tayo ng ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, naway dalangin kong patatagin ng lahat ng mananampalataya ngayon nang magkamit tayo ng takwa at mataas na kaalaman sa pananampalatayang Islam. Nasa pangatlong araw na po tayo at Noah na tayo, na alam naman natin si Propeta Noah ay doon nagsimula sa kanya ang pagsamba sa mga ibang Diyos-Diyosan, at dito ang kanyang anak ay hindi sumama sa kanyang pananampalataya. At ito itunghayan nyo ulit sa video na mapalabas dito kay Ustad Ahmad Javier rahimahullah. Alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at taway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, merong mga tao na hindi pa yumayakap sa Islam sa kabila ng sila ay naniniwala na dito sa kadahilan ng hindi nila maiwan yung mga gawain nila na alam nilang bawal sa Islam. So iniisip nila, pag nag-Muslim ako, hindi ko na magagawa to. At yung mga bagay na yon nakakapagpasaya sa kanila. Para bang ang isang taong mananampalataya, may gantong kaisipan eh, ang isang taong mananampalataya ay malungkot ang buhay. Ganon. So pag ikaw, pumasok ka dyan, lulungkot buhay mo. Pero hindi nila alam, merong tinatawag na halawatul iman. Okay? Ang halawatul iman ay ang biyaya ni Allah na ang isang Muslim, nasasarapan siya sa pagsamba na ginagawa niya. Nang higit na masaya kaysa dun sa mga taong gumagawa ng haram at sila ay sumasaya din dun. Mas masaya yung halawatul iman. Imagine, dahil sa pagmamahal sa iyo ni Allah, dati sumasaya ka sa bisyo, sa alak, sa zina, sumasaya ka dyan. Imagine, pinalitan yun ni Allah at ikaw ngayon ay sumasaya sa fasting, sa sala, sa sadaqah, subhanallah. Pero hindi nila alam, masaya din yun. Halawatul iman ang tawag sa atin, na nagiging matamis ang pananampalataya sa iyo. At naway ipagkaloob yun sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ngayong buwan ng Ramadan at sa labas ng buwan ng Ramadan. Amin ya Allah. Binanggit natin na si Nuh alayhi salam ay nabuhay o nagda'wa pala rather ng 950 years at kaunti ang naniwala. Hanggang sa dumating ang sinara ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng tauba sa mga taong ito. Sa papanong paraan, nang inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Nuh alayhi salam na gumawa ng fulk, yung safina. Ito sa lugat al-Arabiya, ewan ko tinatawag ni arko o malaking barko. Sinabi ni Nuh alayhi salam, siya ay hindi marunong gumawa ng barko, ya Allah. At isa pa, si Nuh ay nakatira sa disyerto. Disyerto at bundok. So hindi ka pamilyar sa bangka. Maski ikaw, magbubukid ka, hindi ka pamilyar sa bangka. Lalo na yung taga-disyerto. So hindi mo ma-imagine. Taga-disyerto ka, gawa ka ng malaking barko. Pero ayon sa kasaysayan, tinuruan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam niyo kung saan nagsimula? Magtanim ng partikular na kahoy na gagamitin niya. Ganun kahaba preparasyon. Magtanim ka ng punong kahoy na ito at tinuruan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan yun aanihin. Di natin alam kung anong kahoy yun. Nara, yakal, wallahu a'lam. Nabubuhay sa disyerto. At ang preparasyon nun hanggang sa lumaki ang mga punong kahoy na ito at inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay anihin o putulin sa tamang pagputol at pagsukat. So imagine, ang technology nun, mababa pa. Pero tinuro sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng pamamaraan. Kung hindi ka marunong lumikha ng mga ganitong bagay, hindi mo magagawa. Tama, hindi ba? So pati yung pagtuturnilyo ng kahoy sa kahoy, kaalamang ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naiintindihan to ng mga taong mahilig magkumpuni. So hindi yung basta, wala kang tools, wala kang gamit, pero lahat ng kaalaman pinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon,
Napansin na ito ng mga tao. No! Ano yan? So, ang iniisip nila, nasisiraan siya ng ulo. Dahil gumagawa ka ng barko, sobrang laki, sa disyerto. Ayan ba yung nagtuturo sa atin ng pananampalataya? Parang pruweba ito. No? Kita nyo kung sino si Raulo ngayon, kung sino nasa tama. So lumalakas yung loob nila dahil nakikita nila na gumagawa si Nuh alayhi salam ng maling gawain. Siya ay biglang mula sa pangangaral naging isang karpintero ng malaking barko. Alam nyo, maraming mga kwento na hindi authentic patungkol sa mga buhay ng mga propeta. Gusto nyo makarinig? Gusto nyo hindi? Sige, subukan natin. Merong sinasabi na nang nakalikha na si Nuh alayhi salam, hindi authentic to ay yung mga tao, sobra siyang iniinsulto. So meron ng bahagi no nayari na, so malaki yun, at ginawang palikuran yun ng mga tao. Para siya insultuhin. Doon sila dumudumi, doon sila lahat, palikuran, binabaho, sorry for the term, binaboy. At nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng sakit na lumaganap sa kanila. Sakit sa balat, sakit sa katawan, ay kinamamatay nila, na ang gamot ay yung mga nilagay nilang dumi doon. So nag-agawan sila sa dumi doon para ipahid sa kanilang balat lahat hanggang sa sila mismo ang luminis. No? Hindi yun authentic pero may sense. Kasi sa mga umiinsulto sa katotohanan, isa pa, nung gawa na daw yung barko, pinapasok ang mga lahat ng uri ng hayop. Tama? Na problema sino kasi matagal siya sa baha, sa dagat, sa tubig. Na problema si Nuh alayhi salam ng dumi, ng maintenance ng, ewan ko narinig nyo na to. Na problema siya sa dumi, ya Allah, paano ko to lilinisin? At ang ginawa niya ay, inutusan siya ni Allah, himasin yung elepante, at sa bibig ng elepante lumabas yung baboy at kinain lahat ng dumi ng hayop. At pagkatapos, ya Allah, meron pa rin natitira. Himasin mo ulit yung baboy at lumabas naman yung daga at kinain yung mas maliliit na dumi. Hindi yan binabanggit ko to, bakit? Una, wala tong katibayan, wala tong pero laganap ito sa tao, hindi natin kailangan kumuha ng mga nagbagay na magi-entertain sa atin para maniwala sa kwento. Bakit? Kasi ito ang totoo. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, وَيَسْنَأُ الْفُلْكِ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ. At siya ay inutusang gumawa ng fulk, ng barko, ng arko. At lahat ng taong dumadaan doon ay iniinsulto siya. Ano yan? Sira ulo ka, lahat. Lahat ng pag-iinsulto. Hanggang, mahabang aya, hindi natin mababanggit lahat, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa amruna wafarat tanur. Yung tanur ay lutuan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa kanya ng palatandaan kung kailan darating ang parusa. Pag nagningas na itong oven, itong lutuan na ito, ay, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُلْنَا اِحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكْ. Ay kunin mo na lahat ng mga hayop pares-pares. So, ibig sabihin, may palatandaan, yung lutuan na yung tanur, pag nagningas na, yun ang palatandaan na ilagay mo na yung mga mananampalataya sa iyo dyan, yung pamilya mo at yung mga hayop na pinakukuha sa iyo, pares-pares. At ginawa ni Nuh alayhi salam ang utos ni Allah. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجَرَيْهَا وَمُرْسَاهَا. Yan sabi ng ating mga ulama, ito ay foreign language sa Quran kasi salita ito ni Nuh alayhi salam. Bismillahi majareha. Hindi siya lugatul Arabiya. Pero ibig sabihin, nang nakita na yung palatandaan, Bismillah, sakay na kayo, majareha. At darating na ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala at yung mga tao patuloy pa rin sa pag-iinsulto sa kanya. Sinunod ni Nuh alayhi salam, Inna Rabbi lagapurun rahim. Tingnan yun. Malaki aral nun. Sakay na kayo. Yung Panginoon ko maawain. Mapagpatawad. Puspos ng awa. Pero ganun pa rin ang mga tao. Tumatanggi hanggang sa
Binuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan at ibinuhos ang tubig. Hindi ulan ha? Parang binubuhos. Ang ulan bumapatak ng paisa-isa. Ang sabi sa kasaysayan, ang tubig ay bumubuhos mula sa langit at sumasabog galing sa lupa. Dalawa pinanggagalingan. Subhanallah. At ang mga tao ay nagsimula ng natakot. Hinahanap pa ni Nuh alayhi salam ang anak niya na ang pangalan ay si Yam. Si Yam. Hindi siya sumama sa mga tao. At nakita niya papunta sa bundok. Bismillahi majareha, irkab. Sige na, alika na. Sumakay ka na. Ang sabi ng anak niya, saawi ila jabalin ya'simuni minal ma. Hindi ako malulunod. Papanig ako sa bundok, hindi ako aabutin ng tubig. Qala la asimal yawm min amrillahi illa man rahim. Sabi niya, alam mo, ngayon walang maliligtas maliban sa paraan na tinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa barko, walang maliligtas. Hindi kaya yan. Yung tubig sobrang lakas at lalagpasan ang bundok sa taas ng tubig. Pero hindi siya sumunod sa kanyang ama at nangalunod ang mga nalunod, nasawi ang mga nasawi, at kasama doon ang anak ni Nuh alayhi salam. Sinasabi na yung kanyang asawa may matagal nang namatay at pinakamasakit nangyari kay Nuh alayhi salam nang napasama yung anak niya sa mga nalunod. Gaano kasakit? Pakinggan niyo sinabi ni Nuh alayhi salam. Sabi niya, wanada Nuhun rabbahu faqala rabbi. At tinawag ni Nuh ang kanyang Panginoon at sinabi niya, Rabbi, inna ibni min ahli. Panginoon ko, yung anak ko ay pamilya ko. Wa inna wa'dukal haq. Ya Allah, yung iyong pangako ay totoo. Wa anta ahkamul hakimin. Sabi mo, maliligtas yung aking pamilya. Pero hindi siya nakasama. Nakita niyo kung gaano kasakit? Sino kausap niya? Si Allah. Pero gusto niya pa rin ilabas. Kung kukuha tayo ng aral dito, mga kapatid sa Islam, tayo mga Pinoy, pag sinabing family, number 1. Tama? Family. Kahit negosyo, isusuko, kahit ano, isusuko. Pilipino ganyan. Pamilya number 1. Pati ba sa pananampalataya? Ano bang pagpipilian niya? Malunod ka, ligtas ako, malunod tayong dalawa, malulunod ako, ikaw maliligtas. Lahat ng option masakit. Bakit? Ang pinag-uusapan, pamilya na ayaw sa iyong pananampalataya. So sabi niya, inna wa'dakal haq, ya Allah. Ang sabi mo, maliligtas yung pamilya ko. Kaya pakinggan niyo ito. Pag nagkaroon ng problema ang pamilya sa pananampalataya, ito na ang pinakamasakit. Dahil yun ang pagsubok ng mga propeta, tulad ng mga anak na sinasabihan ng mga magulang na maging masunurin sa Islam. Alam nyo ba na wala pa kayo sa mundo, pinaplano na kayo ng magulang nyo? Mga anak? Tapos nang ikaw ay natuto ng konti, o may nakilalang babae, kung itakwil mo magulang mo, gano'n na lang. Wala na, isusuko mo na lahat. Pero pinag-uusapan dito, pananampalataya, sinasabi natin, number 1 ang pamilya, pati ba sa pananampalataya? O may paghihiwalay? Sana makuhaan natin ito ng aral, mga kapatid sa Islam. Ang storya ni Nuh alayhi salam ay tungkol sa kanyang anak kung paano siyang biglang nagsalita sa kanyang Panginoon. Walang kasalanang nagawa si Nuh alayhi salam maliban dito. Sinasabi ng ating mga ulama, kaya tandaan nyo to, bakit? Sa conclusion ng ating pag-aaral, makikita natin kung ano ang nasa loobin ni Nuh alayhi salam hanggang sa araw ng paghuhukom, sasabihin niya yan. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya? Anong sagot ni Allah? Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Nuh, siya ay hindi mo pamilya, subhanallah. Nuh, siya ay hindi mo pamilya. Ano ibig sabihin? Gusto ko pa itong diinan. Okay lang ba sa'yo na pamilya mo ay kasama mo at ikaw sumusunod kay Allah, nagsasala 5 beses ang araw, lahat ng pagsamba ginagawa mo, at ang kasama mo araw-araw mayat maya nilalabag si Allah?
Hindi ba napakabigat nito? Ano magiging damdamin mo? Malamang ganito rin eh. Pero nung sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, hindi mo siya pamilya. Innahu amalun ghairu salih. Kasi yung gawain niya hindi banal, hindi matuwid, mali. Fala tas'alni min ma laysa laka bihi ilm. Huwag ka humingi ng isang bagay na hindi mo nalalaman. Inni u'iduka an takuna minal jahilin. At ayaw kita, ya Nuh, na mapabilang sa mga hindi nakakaunawa ng pananampalataya. Sinabi ni Nuh alayhi salam, qala rabbi inni a'udhu bika an aslaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, nagpapakup-kup ako sa iyo, humihingi ako ng tawad na may hiningi ako sa iyong bagay na wala akong kaalaman. Wa illa tagfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Dua ng propeta, kung hindi mo ako patatawarin, kung hindi mo ako kaaawaan, ay mapapabilang ako sa mga gumawa ng kasalanan. Ito talaga ang, kung palalawakin pa natin to, kung may oras tayo, makikita natin ang buhay natin palaging may nakakabit na ganito. Wala siguro ditong taong hindi nagkaroon ng problema pagdating sa pamilya at pananampalataya. Kung talagang ang pinakamataas sa'yo, ano? Yun ang question eh. Pamilya ba o pananampalataya? Sa madalas na pagkakataon, pamilya ang nagwawagi, binababa mo yung pananampalataya. Totoo ko. Parang volume. Sige, pamilya ngayon. Kahit na alam natin nakakasuway tayo kay Allah dahil tinaas natin yung pamilya. Tama ko hindi? Dahil pagka tinaas natin ang pananampalataya issue, bababa ang pamilya, asama mo. So, bakit mo yan ginawa sa anak mo? Bakit mo ginawa sa asawa mo yan? Bakit? Kasi sinunod mo yung pananampalataya eh. Pero bihira ang nagwawagi sa pananampalataya laban sa pamilya. Tandaan nyo yan. Wal-iyadu billah. Nang nasa kamatayan na si Nuh alayhi salam, nagkasakit siya, tinawag niya yung anak niya, may mga anak siyang sumunod na nampalataya, tinawag niya, bibigyan kita ika ng payo. Ano yun o amo ko? Ang sabi ni Nuh alayhi salam, mamamatay na siya nito, last word. Kung ang 7 langit at mga lupa ay ilalagay ika sa timbangan at sa kabilang timbangan ay la ilaha illallah, mas mabigat pa rin ang la ilaha illallah. Dito nagwakas ang salita ni Nuh alayhi salam. Nagsimula sa tauhid, ang unang kumalaban sa shirk na propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa huling hininga niya, nagbibigay siya ng payo sa kanyang anak kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay na ito. Yun pa rin ang laman ng puso niya, pero malinaw na malinaw kay Nuh alayhi salam na ang pinakamabigat para sa atin dito sa mundo ay la ilaha illallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin. وما علينا إلا البلاغ المبين